Idinaraos ngayon ang plenary session ng 30th ASEAN Summit na dinaluhan ng mga heads of state. Sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony kanina, binigyan din niya ang pagkakaisa ng ASEAN countries pati sa pagsugpo ng problema sa illegal na droga. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra. June 9:40 nga ng umaga, nagsimula na magsidatingan sa PICC ang mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Unang-una nga po sa dumating kanina ay ang Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Sinasalubong po siya ng ating kinatawan at hinahatid sa kinatatayuan ng Pangulo. Sumunod po si Cambodian Prime Minister Hun Sen, Indonesian President Joko Widodo, Lao Prime Minister Thongloun Sinsulit, Malaysian Prime Minister Najib Razak, Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi, Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha, at Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc. At pagkatapos po niyan ay sama-sama silang dumalo sa opening ceremony ng 30th ASEAN Summit na ginanap sa plenary hall ng PICC. Nagkaroon ng maikling pagtatanghal. Ladies and gentlemen, ASEAN Summit. At pagkatapos po ay nagsalita na si Pangulong Duterte para sa kanyang opening statement. Ang Pilipinas ang tumatayong chairman ng ASEAN Summit na ito. Ayon sa Pangulo, dapat maging desidido ang mga bansang kasapi na magkaroon ng drug-free ASEAN. Sabi pa ng Pangulo, banta ang droga sa lipunan at sumisira sa mga pangarap. Sa kanyang speech ay binanggit din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga ASEAN countries. Mahalaga din daw na hindi nakikialam sa isa't isa ang mga bansang kasapi ng ASEAN. Narito ang pahayag ni Pangulong Duterte. Let me say again, relations bears fruit when they are based on mutual respect and benefit. Dialogue relations can be made more productive, constructive, if the valued principle of non-interference in the internal affairs of the ASEAN member states is observed. Matapos ang speech ay dumalo naman sa plenary session ang ASEAN leaders. Kasunod nito ay family photo at lunch na gagawin sa Coconut Palace. 1:40 p.m. naman June ay ASEAN Summit Retreat. Closed door po ito na gaganapin din sa Coconut Palace. 4:40 p.m. meron pong closing session at ganap na alas 7 ng gabi inaasahang magkakaroon ng press conference si Pangulong Duterte. Alas 8:10 naman po ng gabi ay merong group photo at gala dinner sa Sofitel at starting 6 p.m. ay meron na rin namang departures, no? Kaya maaari nga ilan sa mga leaders ay hindi na makakadalo doon sa gala dinner. Rundown ko lang June, ang unang aalis, no, Myanmar starting 6 p.m. Bandang 9 to 9:30 p.m. Singapore at Vietnam. Tapos 11 to 11:30 p.m. aalis na rin ang leader ng Laos at Thailand. Bukas pa po ang alis ng leaders ng Indonesia, Cambodia, Malaysia at Brunei. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa ating kinaroroonan sa press center po ng ASEAN Summit. June? Sandra, dahil dito nga sa ating bansa ginaganap itong 30th ASEAN Summit, isa rin yung sa mga inaasahan talaga na lalabas dyan sa pagpupulong na yan, kung ano yung magiging posisyon ng ASEAN o ASEAN dito sa problema naman natin ng West Philippine Sea. Although hindi lang din naman natin problema ito, may iba pang neighboring countries ang involved dito at pinoproblema rin ang itong West Philippine Sea at itong iba pang bahagi ng South China Sea. Sandra. Yes, June, nagpasabi na nga si Pangulong Duterte, no, na hindi niya ito babanggitin. Bagamat merong lumabas na draft pa lang naman ng kanyang statement bilang chairman at nabanggit doon na meron namang pagbanggit, no, doon sa pagsunod sa international law, pagsunod sa UNCLOS, yung mga ganyan June, pero hindi yung direkta talaga na patungkol dito sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea at saka sa West Philippine Sea. At ganun din, sinabi kasi ng Pangulo in an earlier statement na para sa kanya ay
itong matter no ng arbitral ruling na nakuha ng Pilipinas o pumabor nga sa Pilipinas ay para sa kanya matter ito between the Philippines and China at sa tingin niya ay hindi na dapat i-bring up no sa ngayon. Pero ganun pa man, merong mga syempre hindi nagugustuhan yung hakbang na yan at sa palagay nila dapat mabanggit man lamang no yung arbitral ruling na yan na pabor nga sa Pilipinas at nagpapa-invalidate dun sa claim ng China sa kabuuan ng South China Sea. Pero ganun pa man ay sa ngayon ang ating impormasyon ay wala talagang pagbanggit sa usapin na yan, June. Yung tinutulak naman Sandra ni Pangulong Duterte yung Code of Conduct, no? Not necessarily yung arbitration ruling. Doon sa aspeto man lang na yon, yung at least yung Code of Conduct diyan sa pinag-aagawang teritoryo na yan, ay may linaw ba yan? June, kasi ang pinag-uusapan pa lamang no ay yung framework no ng Code of Conduct. Umaasa nga na sana within this chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ay mapirmahan na yan no. Pero sa ngayon ay wala pang word no kung ano na talaga yung latest status sa usapin na yan. Pero yun nga yung nakaraang araw ang pinag-uusapan pa lamang ay yung framework ng Code of Conduct sa South China Sea. June? So, Sandra, ang bottom line, parang walang konkretong lalabas dito sa 30th ASEAN Summit na ito kung ang pag-uusapan natin ay yung problema sa West Philippine Sea. June, maaring gano'n dahil ang nangyayari dito ay ang focus no halimbawa ay trade, ang economy, yung pagkakaisa no yung cohesiveness ng ASEAN at ganun din yung paano mararanasan o mararamdaman ng mga tao ng mga ASEAN member countries yung kahalagahan ng ASEAN sa kanilang buhay. At ang isa nga sa mga nagiging issue, syempre talaga inaabangan yan. Hindi naman natin masabi no dahil draft pa lamang naman yung naglalabasa na kopya ng chairman's statement. Merong mga umaasa na kahit paano ay merong mas matapang no na pagbanggi o posisyon ang ASEAN kaugnay nga diyan sa South China Sea at pinag-aagawang teritoryo kasi isa sa mga batikos June ay mas matapang pa raw no yung statement nung nagdaang chairman which is the country of Laos kumpara dito sa posisyon ng ASEAN ngayong ang Pilipinas pa man din ang chairman. So given that those statements na naglalabasan, hintayin natin, abangan natin baka meron pang pagbabago doon sa napapaulat na magiging laman ng statement ng chairman ng ASEAN. June? Abangan natin yan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.